Dapat alam na natin ito tungkol sa Golden State Warriors. Sa wakas, sinabi ko na sa kanila kaninang umaga sa meeting natin, gawin nating maganda ulit ang Amerika at talunin ng Celtics ngayong gabi. Ang team ng Warriors ay talagang konektado mula itaas hanggang ibaba. Bawat isa ay naglalaro ng maayos at ito ang nagdulot kung bakit napaglaruan nila ang Boston Celtics. Oh, maling term. Pero, sa totoo lang, respeto sa Celtics. Pero kailangan ng mas marami ang magbigay galang sa Warriors. Sa video natin ngayon, ay breakdown natin kung paano tinalo ng Warriors ang Celtics at pag-usapan ng isang bagay na halos hindi na pag-uusapan tungkol kay Stephen Curry. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang like, pindutin ang subscribe, at simulan na natin kay Steph Curry at kung paano niya literal na kinontrol ang laban na ito. Sa simula ng laro, nagpatakbo ang Warriors ng isang play para subukan ang depensa ng Celtics. At ginawa ito sa pamamagitan ng pagsisimula kay Steph Curry sa corner at pagpapakawala ng screen mula kay Gary Payton. Habang papalabas si Curry mula sa screen, masyadong mataas ang posisyon ni Al Horford kaya't ipinasa ni Curry ang bola kay Gary Payton. Kailangang mamili ka, gusto mo ba ang 2-pointer o ang 3? At kung hindi sira, huwag mo nang ayusin. Dahil pinalit nila ang halos parehong play, na si Gary Payton ulit ang screen setter. Ang pagkakamali sa play na ito ay nasa drop coverage ang defender at masyadong mataas, dahil syempre si Curry ang bantay. Kaya mataas ang pagbantay sa kanya at nagkaroon ng madaling lane si Gary Payton papunta sa paint at pinukpok ang bola. Kung hindi mo pa lubusang nauunawaan ang kahalagahan ng pagbantay kay Steph Curry, itong play na ito ang magtuturo sa iyo. At ito'y dahil si Draymond Green ay nagset ng screen dito at kahit kaunting espasyo lang, sapat na para kay Steph na i-pull up at ipasok ang 3-pointer na parang wala lang. Kaya't si Steph ang isa sa pinakamahusay na pick and roll player sa NBA. Maraming hindi nakakaalam kung mataas o mababa ang dapat bantay sa kanya kaya maraming defenders ang naiiwang bukas. Si Steph ay nagdudulot din ng malakas na gravity sa court kapag siya'y nagdadrive papunta sa basket. Yan ang hindi gaanong iniisip ng mga tao kapag naririnig ang pangalan ni Steph Curry. Pero sa play na ito, habang siya'y nagdadrive ng bola, dumaan siya sa ilalim ng paa at nagkaroon ng sapat na espasyo para umatak sa paint. At sa pag-atake niya, 3 defenders ang sumubok bumante sa kanya, kaya't napasa niya ang bola kay Moses Moody sa corner. Alam na natin ang mangyayari si Moody ay nag-splash. Kilala natin si Drew Holiday bilang isa sa pinakamagaling na defender sa NBA, at bihira ang makapagmukha sa kanya na parang nawawala. Pero sorry, Steph Curry kaya niyang gawin yun. Sa play na ito, may action ng Warriors para kay Buddy Hield pero hindi ito nag-work. Ano ang backup plan? Siyempre, si Steph Curry at nakuha niya ang screen kay Andrew Wiggins pero imbes na mag-curl siya sa 3. Nag-backdoor cut siya. Naiwan si Drew Holiday na parang nawawala at nakuha niya ang isa sa pinakamadaling layup ng kanyang career. Kaya alam natin na kayang mag-playmake ni Steph Curry. Alam natin na kaya niyang mag-shoot at mag-score. Pero ano ang isang bagay na hindi na pag-uusapan pagdating kay Steph Curry? Ngayon, pag-usapan natin ang hindi na pag-uusapan tungkol kay Steph Curry. Ito ang kanyang depensa. Maraming plays ang ginawa niya laban kay Al Horford tulad nito kung saan hinayla niya ang bola at nag-rush sa transition. At itong play laban kay Horford mas masahol pa. Natanggap ni Horford ang bola sa post pero aktibo si Curry sa kamay kaya't nasira ang shot ni Al. Nagiging aktibo rin siya sa passing lanes tulad nito, pinutol niya ang bola papunta kay Al Horford sa corner. Natapos ni Steph ang laro na may 4th steals at ganito ang kailangan mo sa iyong point guard. Kaya niyang mag-score, mag-playmake, at magdepensa. Isa pang malaki ang kontribusyon sa larong ito ay si Buddy Hield at may mga nakita tayong mga plays na alam na natin sa kanya. Tulad nito kung saan siya'y gumamit ng off-ball screen mula kay Kevon Looney at pinaikot ito para sa 3. Pero may isang bagay na hindi natin inaasahan sa matagal ng panahon. At ito'y nagmula sa isang tao. Ang pangalan niya ay Kyle Anderson o slow-mo na tawag sa kanya ng marami. Nagkaroon siya ng 3 unexpected plays. Unang play, hawak niya ang bola sa kaliwang wing at nagulat ako. Nag-step back siya at ipinasok ang 3. Pagkatapos noon, binabantayan siya ng sobrang layo, parang hindi siya seryoso. Kinuha niya ang bola at sabi niya, sobrang open ako kaya ipapasok ko na ito. At ipinasok niya ang 3. 2 sunod-sunod na 3 na, pero gusto pa niyang umulit.
Bumaba siya at binantayan siya ng malayo, kaya't nag-pull up siya at ipinasok muli ang 3. Kapag may mga manlalaro tulad ni Kyle Anderson na pumapasok ng 3 nanograms 3 beses sunod-sunod, alam mong may Steph Curry effect. Lahat sa team na ito gustong maging mas magaling kaysa dati at gawin ang hindi nila madalas gawin. Ginawa ito ni Kyle Anderson. Bago magsimula ang laro, pinapanood ko ang broadcast at may nakita akong stat na ikinukumpara ang Warriors at Celtics sa offensive at defensive efficiency, at isang bagay ang tumayo. Ito ang defensive efficiency nila. Ang dahilan kung bakit mahusay sila bawat taon ay hindi dahil sa kanilang opensa kundi sa depensa. Kung bago kayo sa channel, mag-like at subscribe para sa mga bagong updates.